Heto na yung pinakamalaking blessing na dumating sa amin ngayong taon. At heto din yung isa sa pinakamahirap na pinagdaanan ko, ang first trimester. Hi mga moms! Heto na yung first trimester pregnancy journey vlog ko. June 20 nung nalaman ko, nabuntis ako at sobrang saya namin na family. At kinabukasan nung araw na yon, nagpa-check up na rin agad ako. At same lang din yung OB ko, kung sino yung OB ko nung kay Milan pa ako nagbubuntis. First check up, hindi pa namin alam kung may heartbeat si baby dahil masyado pa raw maaga, sabi ng doktora. Nasa 6 weeks pa lang si baby that time at naghintay pa kami ng 2 weeks para malaman talaga at make sure na merong heartbeat si baby. At this time, pangalawang check up na namin. Heto po, makikita na namin dito si baby at maririnig na yung heartbeat niya. Grabe, pareho kami kinakabahan dito ni daddy. At yun na nga po, napaluha si daddy nung nakita na namin si baby. Sobrang liit pa nga niya dyan pero nakikita na namin siya at tumitibok na yung heart. Parang hindi pa rin kami makapaniwala ni daddy na meron na talaga kaming bagong baby. Parang bumalik lahat yung naramdaman namin nung unang nagbuntis ako kay Milan. At syempre, ang excited din ay si Ate Milan. Tuwang-tuwa siya dahil nakita na niya yung kanyang kapatid. Hetong first trimester pregnancy journey ko, sunod-sunod na din ang check-up. At heto na din po yung hindi ko inaasahan. Grabe, sobrang hirap ng first trimester ko. Andyan yung umaga pa lang, nagsusuka na ako, tanghali hanggang sa gabi. Tapos, ang pinakamatindi, hindi nawawala ang sakit sa sikmura. Yung pagsusuka ko, grabe, parang iluluwa ko na yung buong kaluluwa ko. At may mga pagkakataon talaga na hindi ko na kaya, naiiyak na talaga ako sa sakit. Tapos, heto pa, grabe, nagkapigsa ako sa mukha at napakarami kong pimples. Breakout malala talaga mga mom. Buti na lang talaga, kahit mahirap yung pinagdadaanan ko, hindi pa rin ako pinapabayaan ni daddy. Lahat ng mga cravings ko, binibigay niya. Grabe lang talaga yung pag-aalaga sa akin ni daddy, kaya sobrang nagpapasalamat ako sa kanya. Kahit na nga minsan, yung mga kinakain ko, sinusuka ko rin. Ewan ko ba, ibang-iba itong pagbubuntis ko kaysa nun kay Ava Milan. Mas grabe itong pinagdaanan ko ngayon sa pangalawa kong pagbubuntis. Pero syempre, bilang isang nanay, kakayanin lahat para kay baby. And this time, balik ulit kami kay doktora for another check-up. This time, nagpa-check ulit ako ng urine, tapos nagpakuha ulit ng blood. Meron kasing nakita si doktora na ikinabahala namin about sa aking thyroid. Hindi ko alam yung mga terms pero kailangang maraming test pa yung gagawin. At kahit nga maselan ng mom siya sa pagbubuntis, pumapasok pa rin ako sa trabaho. Yun nga lang, this time, hindi ko na talaga nakayanan, hindi na ako umabot sa CR at napasukan na ako dito sa may basurahan. Sobrang sakit ng pakiramdam ko dyan, kaya naman nung pag-uwi ko, grabe, heto po yung nangyari. Dinugo nga ako pagkatapos kong bumiyahe galing trabaho. Sobra yung kaba ko dyan mga moms dahil never nangyari sa akin to nung nagbubuntis ako kay Milan. Sa mga oras na yan, ninenervyos na ako kaya naman agad ko nang tinext si daddy. Kaya nga kahit nasa seminar si daddy, nagawan pa rin niya na paraan para samahan ako kay doktora. Habang naghihintay nga kami, nagdarasal ako at kinakausap ko si baby na sana okay lang siya. At pagka-check up nga ni doktora sa akin, salamat sa Diyos at okay si baby. Sarado yung cervix ko at okay yung heartbeat niya. Salamat sa Diyos at walang nangyaring masama kay baby. Sabi ni doktora, baka daw sobra akong napagod sa biyahe sa pagtatrabaho. Nagko-commute din kasi ako noon at nagta-tricycle kaya siguro natagtag dahil si daddy ilang weeks siyang nasa seminar. Kaya naman in-advise ni doktora na mag-bed rest muna ako ng ilang weeks at wag munang magagalaw-galaw. Kaya hindi muna ako nag-work at talaga namang nagpahinga ako. At makalipas ng ilang weeks ng bed rest at pagpapahinga, heto na po't lumalaki na si baby at okay na rin siya. At this time, nasa 13 weeks na si baby at balik check-up na rin kami. Ngayon naman, magpapa-TVS ulit ako at pelvic ultrasound. At yung tinatawag nilang nuchal translucency na ginagawa kapag first trimester. Chinek lahat yung katawan dito ni baby. Chinek kung normal lang ba yung anti-measurements ni baby. Basta tungkol ito sa pagdetermine kung may high risk ng abnormality si baby. Basta i-search nyo na lang mga moms, baka magkamali pa ako. Basta sabi ni doktora, importante talaga ang magpa-NT, lalo na sa first trimester. At ayan na si baby. Finally, nakita na namin yung kanyang kakulitan. Medyo nahirapan nga si doktora dahil sobrang likot daw ni baby. Hindi ko nga alam kung nagtitiktok na siya sa loob. At nag-hi pa nga siya sa amin dyan. Sobrang saya namin ni daddy dahil nakita
nakita na namin si baby. Ang bilis kasi niyang lumaki sa tiyan ko. Thank you Lord, kumpleto lahat ng katawan ni baby. At okay lahat ng findings ni doktora. At heto na si baby, ganito na siya kalaki. At buti na lang din kapag may tanong ako, nasasagot ni daddy dahil dati siyang nasa medical field. Hindi talaga ako nahihirapan sa pagbubuntis ko dahil dating nurse si daddy. Kaya talagang parang meron akong personal nurse sa kanya. Sobrang maalaga at hindi niya ako pinapabayaan. Kaya naman sabi ko sa kanya, gagawin ko ang lahat para maalagaan ng maayos si baby kahit na mahirap pa itong aking paglilihi. At this time, balik check up ulit kami at kukuhanan ulit ako ng dugo. Heto pa rin yung test about sa aking thyroid. Heto rin yung pinagdarasal ko na sana maging okay lahat ng result. Dati kasi nung kay Milan, wala mang nakitang ganito si doktora sa akin. Ewan ko ba, siguro talagang iba-iba ang pagbubuntis. At feeling ko dahil na rin sa edad, ang layo na rin kasi ng agwat ni baby at ni Milan. Grabe yung mga check-ups ko ngayong first trimester, hindi biro talaga yung gastos. Heto pa nga lang test ko sa blood sa thyroid, nasa 7K na. Hindi bali, more blessings naman si Lord dahil more kayod kami at more pagtitinda at content sa vlogging. At this time, kahit na nasa 13 weeks pa lang si baby, ay nagpa-NIPT na kami. Dito, malalaman agad ang gender ni baby. At higit sa lahat, malalaman dito kung may mga abnormalities or wala si baby. Abangan nyo, magkakaroon ako ng another vlog para sa NIPT. At finally, tapos na ako sa first trimester at graduate na ako sa pagsusuka. Grabe, nawala na lahat ng paghihirap ko nung tumapak na ako sa second trimester. Naging masigla na ulit ako at normal na ulit yung aking pakiramdam. 18 weeks na ako today at ang bilis lumaki ni baby. At ang daming nagsasabi na parang baby boy daw si baby dahil sa tulis ng aking tiyan. Pero sa akin naman, kahit baby girl or boy pa man yan, basta healthy, masaya kami ni daddy. At heto na rin ako, sobrang takaw na. O siya mga moms, maraming salamat sa pagsubaybay sa aking pregnancy journey vlog. Maraming salamat sa pagsuporta at panonood. Hanggang dyan na lang. Thank you so much for watching.